Samantala, marami na raw pong taga-Kalumpit, Bulacan ang nagkakaalipunga dahil sa baha sa lugar nila. Update po tayo roon sa Ulat on the Spot ni Jonathan Andal. Jonathan? Connie, alam mo, nananawagan ng dagdag na gamot kontra alipunga at leptospirosis itong mga taga-barangay Ibaw Oeste dito sa Kalumpit, Bulacan. Sabi ng mga nakausap ko kasi masakit, mahapde at makati na raw yung kanilang mga paa sa 6 na araw na pagkakalubog sa baha. Sabi ni Barangay Chairman Zoilo Manyo, ubos na ang mga binigay sa kanilang gamot kontra alipunga at leptospirosis. Kailangan din daw nila ng mga gamot para sa lagnat at para naman sa mga bata dito sa kanilang barangay. Alam mo, Connie, dito sa pwesto ko, kung makikita po ninyo sa live video natin, hanggang binti pa yung baha. Pero pag pinasok ang kaloob-looban ng barangay, aabot pa raw sa hanggang dibdib ang taas ng baha na sinabayan kasi ng high tide ngayong oras na ito. Sabi ng Bulacan PDRMO, hanggang ngayong umaga, may baha pa rin sa Maykawayan, Hagonoy, Bulacan, Pulilan, Balagtas, Giginto, Paumbong, Pandi, Bukawe, Plaridel at Obando. Kanina, Connie, bumisita rito sina Senator Risa Hontiveros at Governor Daniel Fernando para mamigay ng relief goods. Sabi ni Governor, ang naitalang pinsala sa agrikultura sa Bulacan ay aabot na sa 166 million pesos. Sa livestock at poultry naman ay 18 million pesos. Nananawagan ang provincial government sa national government ng permanenteng solusyon sa baha gaya raw ng flood management master plan at mega dike na gagapang mula Bataan hanggang Cavite. Connie. Maraming salamat, Jonathan Andal. At pasintabi po sa lahat ng mga nanananghalian, pero itutuloy ho natin ang usapin tungkol pa rin sa alipunga, no? Ano nga ho ba ang pwedeng gawin natin ukol dito? Itanong ho natin yan kay Dr. Stephanie Chua, Fellow of the Philippine Dermatological Society. Welcome po sa Balitang Hari, Dr. Chua. Si Connie Season po ito. Magandang tanghali po. Eto ho, gusto natin malaman, ang parati naririnig, nakukuha ito sa baha. Pero ano ho ba ang mga dahilan bakit nagkakaroon ng alipunga ang isang tao? Okay. Bakit nga ba ito uso kapag baha or tag-ulan, no? Ang alipunga, ito ay isang fungal skin condition. Ang fungal, yun ang tinatawag nating molds, no? So, kapag matagal na nabababad ang ating balat sa basa, nagkaka-fungus ito, nagkaka-molds. Kaya since baha nga po, matagal na nakababad po yung paa nila, ilang araw lang po, nagkakaroon na po ng alipunga ang kanilang mga paa. Alright. Doktora, ano ba yung mga symptoms ng pagkakaroon po ng alipunga? Yes. Unang-una po yan, mapapansin nila, parang natutuyo po ang kanilang paa. Dry, and then nangangati na po sila. And tulad po doon sa report kanina, yun nga po, nangangati sila, especially yung mga gitna po ng mga daliri sa paa. At lalo na po yung huling dalawa. Yun po yung unang tinatamaan, no? And then pag nangangati sila, so kakamutin po nila yan. So pag kinakamot po, doon po sila kumakalat. So pag kinamot, syempre gagamitin nila yung kamay nila, pangkamot, and then hahawak po sa ibang parte ng katawan, kaya po nakahawa rin po yung ibang body parts. I see. So, alright, dahil nabanggit nyo na rin ho yan, may mga ibang mga naniniwala na sa paa nga lang daw ito nagkakaroon, no? So, again, linawin natin, myth or fact? Okay. Ang alipunga, this is just a term used for fungal infection that happens in the feet. Pero pag sa ibang katawan po, iba rin po ang pangalan niya. So pag sa singit, ang tawag po dyan ay hadhad. Pero they're all under one roof. I see, okay. Alright. So ganun. It's just the terminologies po. Pero pareho lang, Pero pwede pong, alipunga, basically pwede pong magkaroon sa buong parte ng katawan. Kahit nga po sa scalp, pwede po. Okay, ito naman, napapalinaw po na namin sa inyo kung myth or fact, no, na kusa daw nawawala itong alipunga. Totoo ba? Ay, hindi po siya totoo. Kailangan po siyang agad gamutin dahil pag napabayaan po, pwede po siyang kumalat. Pag nagsugat po ang kaso, kakakamot, magkakaroon din po ng infeksyon yung inyong binti. So, kailangan po siyang agad-agad na gamutin. Ang kailangan lang po is para maiwasan po na magkaroon po ulit ng second or third or future episodes,
lagi pong kailangang patuyuin agad yung paa. Kunyari po, syempre hindi po natin maiiwasan na nabaha po kayo. Kailangan po, pag uwi, patuyuin po agad. Alright. Meron po kasi iba't sinasabi, magpapahinga po muna, mapapasma, hindi po pwedeng iligo po agad, no? Mali po. Kailangan patuyuin po agad yung paa ng maigi. Okay. Pero may mga home remedies ba tayo na mga tips, no, na po pwedeng ma-share para gumaling po ang alipunga? Actually, dahil po sa mga home remedies na yan, kaya po lalong lumalala. Dahil kung tatandaan niyo po, ang unang simptomos na mararamdaman nila ay pangangati. So ang gagawin po nilang home remedy, nagbababad po ng warm water. Minsan po nilalagyan pa po ng apple cider vinegar. Yung mga ganyan po, lalo pong nagpapalala, lalo pong namamacerate yung balat sa gitna ng daliri ng paa, at yun po yung nagdudulot ng mas grabing infeksyon. Kaya mas mainam po kung hindi po makalabas, no? Pwede naman pong mag-online consultation para mabigyan po ng tamang gamutan at maagapan po siya. Alright. Marami pong salamat sa inyong paggabay sa amin, ukol pa rin sa alipunga. Ayan, kay Dr. Stephanie Chua na Philippine Dermatological Society. Thank you, Doktora. Thank you. Maging updated sa mga maiinit na balita. Maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.